Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-9 na kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito ay ang aklat ng mga bilang. At dito po ay ating pag-aaralan ang mga pagdiriwang, no? Ang pagdiriwang ng Paskwa, no? Kaya naman, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na minsan pa ibinigay mo sa amin, Panginoon. Lord, turuan niyo po kami. Dalangin ko, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magtama ng aming mga maling pananaw at kaisipan. Lord God, nawa makita namin, Panginoon, ang lawak ng pag-ibig mo at ang lalim ng iyong mga salita. Dalangin namin, Lord, na mas makilala ka namin at mas ma-appreciate namin ang lahat ng ginagawa mo sa buhay namin hanggang sa kasalukuyan. Salamat, Lord, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1, Nang unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, Iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang pista ng Paskwa sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa ika-14 na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang pista ng Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan. Mapapansin po natin ang pagdiriwang na ito ay nung panahon na sila po ay nasa ilang pa, nasa wilderness pa sila. Pero, bakit kailangan nilang magdiwang, no? Bakit kailangan nilang magpista? Samantala, sila ay naghihintay pa sa pangako ng Diyos, or pwedeng sabihin natin na at this moment, no, ay nandun pa sila sa pakikibaka, no, doon pa sila sa pagtsatsaga, no, na marating yung lupang pangako, or hinihintay nila na makamit, ma-experience, ma-enjoy ang lupang pangako ng Diyos. Yan. So dito po makikita talaga natin, no, na ang pagdiriwang, no, ang pagdiriwang ng mga ganitong utos ng Panginoon, ng pista, no, kasi pista po ito, yung mga pagtitipon na ganito, ay iniutos ng Panginoon kahit na wala pa yung pangako, no, hindi pa nila na-achieve, na-receive yung pangako. Isa pong magandang halimbawa ito sa ating buhay, mga mananampalataya. Ano po? Sometimes, ang hirap sa atin ang maging masaya. Ang hirap sa atin ang magpuri. Napakahirap sa atin ang sumamba sa Diyos. Lalo't hindi pa natin nare-receive yung kasagutan sa ating panalangin. Ano po? Dito po pinapakita dito ng Panginoon na dapat matuto tayong sumamba, umawit, magdiwang, magpista, mag-celebrate, no? Sa kabila ng hindi pa natin nakakamtan ng pangako ng Diyos na ating hinihintay. So yan, verse 6. Noon ay may mga taong nakahawak ng patay, kaya't ang mga ito ay itinuri na marumi ayon sa kautusan at hindi maaaring sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa. Dahil dito, lumapit sila kay Moises at aron sinabi nila, tutungang ngang kami marumi ayon sa kautusan sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit dapat ba kaming pagbawalang mag-alay ng handog kay Yahweh kasama ng mga Israelita? Maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh tungkol sa inyo, sagot ni Moises. Dito po makikita natin, no, na tulad po ng na pag-aralan natin, no, sa mga unang kabanata, ano po, na kapag itinalaga ang isang tao sa Panginoon ay bawal sa kanila ang uminom ng alak, bawal magputol ng buhok, at bawal din ang kumapit sa patay, sapagkat ang patay nagsisimbolo sa kasalanan. So ito rin po yon, no, dahil sa kanilang pagpista, sa kanilang pagdaraos ng ganitong pagsasalo-salo, no, ay hindi pinahintulutan ng Panginoon yung mga marumi, no, or nakakapit ng patay. Makikita po natin dito sa verses na ito na hindi si Lord nakatingin no, sa ating mga handog, no, kasi ang sabi nila dito na totoo nga kami marumi ayon sa kautusan sapagkat kami nakahawak ng patay. Subalit dapat bang kami
pagbawalang mag-alay ng handog, no? Kasi, kumbaga, hindi naman natin masusuhulan ng Panginoon na hindi naman siya nakatingin dun sa ating handog. Nakatingin siya sa atin, no? Kaya, kinakailangan talaga natin munang maglinis bago maghandog sa Kanya. Kasi mas nakatingin, nakatuon, mas binibigyang halaga ng Diyos ang kalinisan, no, natin kumpara sa ating mga handog. Ayan, kaya sabi ka ni Moises, maghintay kayo kung ano ang sasabihin sa akin ni Yahweh patungkol sa inyo, sagot ni Moises. And dito makikita po natin si Moises, hindi siya sumasagot ayon sa kanyang sariling kaalaman, karunungan, no? Kundi nakabatay pa rin siya sa kung ano ang nais ng Panginoon. Verse 9, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang sinabihin mo sa buong Israel. Sino man sa mga kamag-anak ninyo na itinuturing na marumi dahil nakahawak ng bangkay o kababayan ninyo ay naglalakbay at nasa ibang bayan, ay maaari pa rin magdiwang ng pista ng Paskwa. So, maaari silang magdiwang ng Paskwa. Gaganapin nila ito sa kinagabihan at 14 na araw ng 2 buwan. Sa gabing iyon, kakain din sila ng korderong pampaskwa, tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay. Huwag din silang magtitira kahit kapiraso ng korderong pampaskwa at huwag din nilang babaliin kahit isang buto niyon. Sa pagdiriwang nila ng Paskwa, susundin nila ang lahat ng tuntunin ukol dito. Ang sinumang malinis at hindi naglalakbay na hindi sumali sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa ay ititiwalag sa sambahayan. Okay? Sapagkat hindi sila naghandog kay Yahweh sa takdang panahon, siya ay parurusahan. Ang tayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Paskwa kung susundin niya mga tuntunin tungkol dito. Iisang tuntunin ng Paskwa maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. Alam po natin na yung pagdiriwang ng Paskwa ay pagkilala sa kabutihang ginawa ng Diyos upang isalba ang kanilang mga panganay. Tatandaan natin, yung Pasko po, ang ibig sabihin sa Ingles ay Passover, or ibig sabihin ay nilaktawan, no? Dahil sila ay sumunod sa alatuntunin ng Panginoon, nalagyan ng dugo ang hamba ng kanilang mga pintuan, ay nilampasan sila ng anghel na nagdadala ng kamatayan, kung saan ang lahat ng panganay ng mga Israelita ay naligtas sa salot na ipinadala ng Diyos sa mga Egyptians. At ito ay kanilang ipinagdiriwang, no? Kinikilala nila yung pabor, yung kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya naman, lahat ay kanyang binibigyan ng pagkakataon or kanya inuutusan na magdiwang, no, bilang pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. Verse 15, nang maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi, nagliliwanag itong parang apoy. Ganoon ang palaging nangyayari. So yung ulap, no, ito yung pillar of clouds, no, at sa umaga naman, no, nagliliwanag itong, okay, so dito yung pillar of clouds, at sa gabi naman, ito yung tinatawag na Shekinah glory, samantalang sa araw naman, ito yung tinatawag na pillar of clouds, no. Yung Shekinah glory ay nagsisilbing liwanag nila, samantalang yung pillar of clouds ay nagsisilbing protection nila sa tindi ng sikat ng araw. Ang ganoon ang palaging nangyayari. Ang tol ng tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng tol ng tipanan, ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. So dito pa makikita natin, ito yung gabay ng Panginoon, at itong ulap sa araw at liwanag sa gabi or apoy sa gabi ay ang presensya ng Panginoon.
Tuwing aalis ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan ng mga Israelita ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay kung saan ito tumigil doon sila nagkakampo. So ito yung kanilang nagsisilbing guide at gabay, no? 18, nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw ng tabernakulo ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit na magtagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Hinihintay nila ang hudyat ni Yahweh. Kung minsan, ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo ayon sa kalooban ni Yahweh. Sila ay nanatili sa kampo at ayun din ang kalooban ni Yahweh. Sila nagpapatuloy sa paglalakbay. Kung minsan, isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan at kung minsan na may maghapon at magdamag. Kapag pumapaitaas ang ulap, sila ay nagpapatuloy. Kahit tumatagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung pumaitaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaang ibinigay ni Yahweh. So, purihin ng Panginoon, dito makikita natin, ganon ang pagsunod, no? Ganon yung pagtalima ng mga Israelita sa Panginoon, no? Kung paano sila lumalakad na ayon, no, sa tuntunin, ayon sa time na ibinigay ng Panginoon. Sana ganon din tayo, no? Na matuto talaga tayong maghintay, no, sa timing ni Lord, sa panahon na ibinibigay ng Panginoon. Huwag natin siyang pangunahan dahil every time na siya yung ating susundan, tayo po ay hindi mapapahamak. Sa halip, talagang maaangkin natin yung security at victory. So, dito po makikita natin sa mga huling talatang ito na hindi sila iniwan ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon ay kasama nila na nagsisilbing ulap, kung saan protection nila sa araw. Hindi sila sobrang masusunog sa tindi ng init ng araw or hindi sila makakaramdam ng panghihina dahil sa sobrang tindi ng araw. At sa gabi naman ay hindi sila pwedeng madapa, hindi sila maliligaw kasi po may liwanag na tumatanglaw sa kanila na nagiging gabay nila tungo sa lugar kung saan sila dadalhin ng Panginoon. Kaya sana po ay napagpala tayo mga kapatid at lagi nating nasain, no, yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon para sa kung saan niya tayo dadalhin ay ipagkatiwala natin sa Kanya. Kaya muli po, sana ay tayo ay napagpala. God bless everyone and to God be all the glory.